Isang umagang tila payapa sa kanayunan ng lalawigan ng Tainan, Vietnam. Sa gitna ng pamilyar na tilaok ng mga manok at amoy ng usok mula sa kusina, isang kakaiba at mapahong amoy ang biglang umalingasaw mula sa isang maleta na iniwan ng isang matalik na kaibigan para ipatago noong nakaraang gabi. Noong una, akala ng lalaki ay mga nakalimutang gamit lamang ito hanggang sa mabuksan ang lock at dahan-dahang na itaas ang takip. Ang eksenang tumambad sa loob ay muntik nang magpabagsak sa kanya. Mula sa sandaling iyon, isang madilim na lihim tungkol sa pag-ibig ang unti-unting nabunyag, isang kwentong yumanig sa buong kanayunan. Noong June 2, 2018, sa isang napakainit na umaga sa kanayunan ng Ton Puac Commune, distrito ng Gudao, lalawigan ng Tainan, hindi inaasahang tinanggap ni Mr. Tran Tan Sang ang isang dating kaibigan na nagngangalang Hiyo. Ang pagbisita ay biglaan at walang paunang abiso, ngunit malugod pa ring binuksan ni Sang ang kanyang pinto. Alam niyang may pinagdadaanan ang kanyang kaibigan. Kitang-kita ang pagbagsak ng mood ni Hiyo simula nang biglang mawala ang kanyang kasintahan noong May 31. Dahil sa awa sa sitwasyon nito, hindi lamang inanyayahan ni Sang si Hiyo na kumain, kundi pinatuloy rin niya ito ng ilang gabi at ipinayagang mag-imbak ng ilang bagahe sa bahay para sa kanyang kaginhawaan. Gayunpaman, pagkaraan ng 2 araw, noong umaga ng June 4, paggising ni Sang, bigla siyang nakaramdam ng isang kakaiba at masangsang na amoy na nagmumula sa bunto ng mga gamit na iniwan ni Hiyo sa sulok ng silid. Tila lalong tumitindi ang amoy na nagdulot ng pagkabalisa sa kanya at nagpukaw ng isang hindi maipaliwanag na kapa. Lalo pang tumindi ang pakiramdam na ito nang magkasama silang pumunta sa isang kalapit na coffee shop. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, malapong nagtanong si Hiyo kung pwede bang humiram ng piko at pala kay Sang, sa pagsasabing may gusto lang siyang ibaon. Ngunit hinding-hindi nito sinabi kung ano iyon. Ang tila kasual na pahayag na iyon ay nagpabagabag kay Sang. Dahil nakaramdam na may mali, habang ang kanyang kaibigan ay umalis para sa isang lakad, nagpasya si Sang na bumalik sa bahay upang suriin ang bagaheng iniwan ni Hiyo noong nakaraang araw. Noong una, balak lang niyang magligpit ng bahagya, ngunit habang papalapit siya, ang masangsang na amoy ay lalong naging malinaw na naghatid ng kilapot sa kanyang kalamnan. Sa kaba ng dibdib at panginginig ng mga kamay, yumuko si Sang at maingat na binuksan ng isang suso ng kapote na nakapalot sa isang malaking plastic bag. Sa sandaling mahawakan niya ito, isang kakilakilabot na sensasyon ang tumamas sa kanya. Sa loob ay may isang bagay na malambot, malamig at ang hugis ay katulad ng binti ng tao. Napatigil si Sang, nagblangko ang isip at naparalisado ang buong katawan. Noon lamang bumilis ang kanyang paghinga at narinig ang sariling tibok ng puso sa kanyang dibdib nang mapagtanto niya ang kilapot ng kanyang natagpuan. Bagamat natataranta at natatakot, napanatili pa rin ni Sang ang kaunting hinahon at naunawa ang kailangan niyang kumilos ng mabilis. Agad niyang tinawagan ang pulisya ng distrito ng Gudao at isinalaysay ang buong pangyayari sa boses na nanginginig pa rin. Ilang minuto lang ang lumipas, dumating ang mga otoridad. Sa mabigat na atmosperang bumabalot sa maliit na bahay, masusi nilang sinuri ang bawat piraso ng bagahe. Nang buksan nila ang maletang iniwan ni Hiyo, lahat ay natigilan. Sa loob ay bahagi ng katawan ng tao, kasama ang maraming personal na gamit gaya ng cosmetics, damit, 2 pares ng hikaw, ID cards, driver's license at mga ATM cards. Lahat ng ito ay may nag-iisang pangalan,
Do Yin-ni. Nang mabanggit ang pangalang iyon, naggulat si Sang dahil iyon ang misteryosong nawawalang babae, ang kasintahan ni Hio. Isang nakakapangilabot na hinala ang agad na buo sa isip ng mga investigador. Ang kasintahang sinabi ni Hio na nawawala, maaari kayang siya ang may-ari ng mga bahagi ng katawan sa maletang iyon? Ang tanong na iyon ay nagpapikat ng husto sa hangin sa loob ng silid. Nang hindi nag-aaksaya ng oras, agad na nakipag-ugnayan ang pulisya ng distrito ng Gutaw sa pulisya ng lungsod ng Ho Chi Minh, ang unit na humahawak sa investigasyon ng pagkawala ni Do Yin-ni, upang i-verify ang karagdagang impormasyon at suriin ang mga datos sa pagkakakilanlan. Makalipas lamang ang ilang oras, naihatid na ang file mula sa lungsod ng Ho Chi Minh. Ayon dito, si Do Yin-ni, 27 years old, ay ang bunsong anak sa isang pamilyang nakatira sa Coedo Commune, distrito ng Binchan. Kakatapos lamang niya ng kolehiyo at kasalukuyang nagtatrabaho ng maayos sa isang souvenir shop sa area ng Tansunat Airport. Sa mata ng mga kamag-anak at kasamahan, si Do Yin ay isang mapait, maliit na babae na laging malumanay at magalang kumilos, at lalong-lalo na mapagmahal sa kanyang mga magulang. Araw-araw pagkatapos ng trabaho, umuuwi siya agad para tumulong sa mga gawaing bahay at mag-alaga sa kanyang matatandang magulang, at bihirang lumabas para makihalubilo o pumunta sa mga party. Isang simple at payapang buhay na walang kakaiba, hanggang sa bigla na lang siyang nawala nang walang bakas. Tungkol naman sa kasintahan na siya ring pangunahing sospek sa kaso, ang pangalan niya ay Vongok Hio. Isinilang noong 1989 mula sa distrito ng Chuchi, lalawigan ng Chialay. Si Hio ay ang gitnang anak sa 3 magkakapatid na lalaki. Maagang namatay ang kanyang ina at nakatira siya kasama ang kanyang ama. Palagi siyang inilalarawan ng mga kapitbahay bilang tahimik at mabait, ngunit medyo mailap. Noong 2010, ang pagsisikap ay nagbunga nang makapasa si Hio sa entrance exam ng University of Economics sa Ho Chi Minh City na naging dangal ng kanyang pamilya. Sa kanyang mga unang taon sa kolehiyo, inilarawan si Hio ng kanyang mga kaibigan bilang mapait, marunong makisama, introverted, at mapangarap. Gayunpaman, sa likod ng tahimik na pag-uugaling iyon ay isang malalim na complex tungkol sa kanyang sariling kahirapan. Isang bagay na nagtulak sa kanya na laging dumistan siya sa iba. Ang buhay estudyante sa mataong lungsod ay hindi naging madali. Ang pasanin sa upa, matrikula at pang-araw-araw na gastos ay unti-unting naging hamon na higit pa sa kakayahan ng isang nag-iisang binata mula sa probinsya. Bandang 2013, matapos ang maraming pagsisikap na magpatuloy, napilitan si Hio na huminto sa pag-aaral dahil hindi na niya ito kayang tustusan. Mula noon, nagsimula ang kanyang pagkikipaka sa buhay sa pamamagitan ng iba't ibang trabaho, mula sa pagtitinda ng mga cake online, pagtatrabaho bilang server sa restaurant, hanggang sa pagkuha ng mga kung ano-anong trabaho sa palengke. Ngunit laging hindi sapat ang kanyang kita. Noon ding mahirap na panahong iyon, nagkataong nakilala ni Hio si Do Yin-ni, isang maliit at mabait na babae na may magandang ngiti. Mabilis na nahulog ang loob nila sa isa't isa. Mula sa mga simpleng pag-uusap at pagbabahagi tungkol sa buhay, unti-unti silang nagkalapit, nagkaunawaan at naging magkasintahan. Ang relasyong tumagal ng halos 9 na taon ay nagparamdam sa sinumang nakasaksi nito na ito ay isang kwentong may perpektong wakas, dahil hindi lamang nila mahal ang isa't isa, kundi suportado rin sila ng kani-kanilang pamilya. Itinuring ng mga magulang ni Do Yin si Hio na parang tunay na kapamilya.
Hindi nila kailanman ipinaramdam ang kakulangan sa kanyang katayuan sa buhay. Binibilhan nila siya ng damit, sinusuportahan ang kanyang pag-aaral at tinulungan pa siyang magkaroon ng motorsiklo. Tinulungan din siya ng ina ni Tuyen sa paggawa ng mga cake na kanyang ibinibenta. Dahil dito, marami sa kanilang kapitbahay ang naniniwalang magpapakasal din ang dalawa sa huli. Ang kanilang relasyon ay tumagal ng halos 10 taon at tila matatag. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay nagtapos sa isang karumal-dumal na krimen. Upang masolusyonan ang kaso ng maleta, binigyang prioridad ng pulisya ng distrito ng Gudao ang paghahanap kay Hio, ang taong nag-iwan nito kay Sang. Matapos suriin ang CCTV footage at i-track ang kanyang mga galaw, natagpuan siya sa isang coffee shop sa bayan ng Gudao noong umaga ng June 4. Mukha siyang kalmado nang dalhin siya ng mga pulis para sa interogasyon. Sa harap ng mga ebidensya at pahayag ng mga saksi, umamin din si Hio. Sinabi niyang nagsimulang lumamig ang relasyon nila ni Tuyen noong huling bahagi ng 2017. Gusto na umanong makipaghiwalay ni Tuyen, ngunit hindi niya ito matanggap. Ang kanyang pagiging mapang-angkin at takot na maiwan ay lalong tumindi. Isinalaysay niya na hiniling niya na makipagkita sa huling pagkakataon upang mag-usap. Nang manindigan ang babae sa pagkikipaghiwalay, nilamon siya ng selos at kawalan ng pag-asa. Pinatay niya ang biktima, saka pinagputol-putol ang katawan nito upang itago ang krimen. Base sa kanyang pag-amin, sinaliksik ng pulisya ng Ho Chi Minh City ang pinangyarihan ng krimen. Isang maliit na inuupahang silid sa Alley 146, Street No. 8, Ward 11, Distrito ng Guvap. Maliit at makalat ang silid. Sa kabila ng pagtatangkang linisin ito, naroon pa rin ang masangsang na amoy ng dugo at naaagnas na laman. Nakakita ang mga investigador ng mga tuyong bakas ng dugo sa dingding at madidilim na marka sa kutson na hudyat ng isang pagkikipagbuno. Sa banyo, may mga bakas ng nagmamadaling paglilinis. Ang mga latak at kakaibang material sa inituro ay nagpapahiwatig na ang mga laman loob ay doon ipinanatili o ipinaanod. Isang lumang refrigerator ang naglalaman ng mga bakas ng dugo at maliliit na piraso ng laman na nagpapatunay na ginamit ito upang iimbak ang mga bahagi ng katawan. Matapos suriin ang silid, pinalawak ng pulisya ang investigasyon. Sa paggabay ni Hio, nagtungo sila sa distrito ng Binkaw, lalawigan ng Tainan, kung saan sinabi niyang itinapon ang iba pang lapi. Nang gabing iyon, hinalughog ng mga pulis ang lugar. Bandang hating gabi noong June 4, natagpuan nila ang mga itim na plastic bag na nakabaon sa damuhan sa gilid ng isang kalsadang lupa. Kinumpirmang bahagi ito ng katawan ni Tuyen. Na-recover ang lahat ng labi ng biktima. Madaling araw na nang matapos ang pagsusuri at naibalik ang katawan sa pamilya. Kinumpirma ng investigasyon na hindi nawala si Tuyen, kundi pinatay ng sariling kasintahan na sinusubukang itago ang krimen. Sa kabila ng pag-amin, ipinagpatuloy ng mga investigador ang pagpapatunay sa bawat detalye gamit ang mga pisikal na ebidensya. Nagpokus ang investigasyon sa pagkumpleto ng file para sa prosekusyon sa pamamagitan ng pagkalap ng pisikal na ebidensya, pahayag ng mga saksi at electronic data. Na-recover ng pulisya ang motorsiklo ni Tuyen sa bahay ni Tran Tan Sang sa Tainan, kung saan ito iniwan ni Hio kasama ang maleta. Kinumpirma ng mga investigador na ito ang sasakyang ginamit upang itapon ang katawan ng biktima mula Ho Chi Minh City patungong Tainan noong gabi ng krimen. Inamin ni Hio na binalak niyang ibenta ang motor matapos maitapon ang katawan. Lalong nagpatibay sa kaso ang mga datos mula sa telepono ng biktima. Ipinakita ng mga mensahe na si Hio ang unang nag-text noong May 31, 2018
para ayain si Tuyen na lumabas. Kalmado at mapagmahal ang tono nito na walang bakas ng galit, kaya naman nakuha niya ang tiwala ng biktima. Ang footage mula sa security camera ng boarding house sa Guvup ang nagbigay ng mahalagang visual na ebidensya. Bandang 11:11 ng gabi noong May 31, nakuhanan ng kamera ang pagpasok ni Hio at Tuyen sa inuupahang silid. Mukha silang normal. Yun na ang huling pagkakataong nakitang buhay ang biktima. Noong umaga ng June 1, si Hio na lamang ang nakitang lumabas ng silid. Bitbit ang ilang malalaking bag. Mukha siyang nagmamadali ngunit kalmado. Hindi na muling nakita si Tuyen. Ang pagkakasunod-sunod na ito ay malakas na sumusuporta sa tsoryang mag-isang kumilos si Hio. Sa interogasyon, nanatiling kalmado si Hio at nagpakita ng limitadong pagsisisi. Sinabi niyang nagawa niya ito dahil sa galit at selos matapos malaman na may iba na si Tuyen. Inamin din niya na matapos patayin ang biktima, nanatili siya kasama ang bangkay ng 8 oras bago ito pagputol-putulin. Noong October 2, 2019, naglabas ng sakdal ang People's Procuracy ng Ho Chi Minh City laban kay Hio para sa mga kasong pagpatay at robbery. Halos 1 taon matapos siyang maaresto, binago ni Hio ang kanyang testimonya. Idiniin niyang kapwa sila gumamit ng bawal na gamot ni Tuyen noong gabi ng insidente na nagdulot ng guni-guni at kawalan ng kontrol. Ipinahayag niya na ang biktima ang unang umatake sa kanya at ang pagkamatay nito ay aksidente lamang habang sila ay nagbubuno. Sinabi rin niyang sinubukan lang niya itong pigilan at laking gulat niya nang matagpo ang patay na ito. Dagdag pa ni Hio, mayroon din umanong away pinansyal sa pagitan nila. Sinabi niyang nagbigay siya kay Tuyen ng 300 to 400 milyon dong, mga 600 to 900,000 pesos sa kasalukuyan para pambili ng bahay. Ngunit ginamit daw ito ng babae sa ibang bagay. Nangutang din daw ang biktima ng karagdagang 50 to 100 milyon dong, mga 100 to 230,000 pesos at hindi siya binayaran. Ayon sa kanya, ang away noong gabing iyon ay nagsimula sa pera at lumala dahil sa impluwensya ng bawal na gamot. Ibinasura ng mga investigador ang bagong testimonya ni Hio. Ang resulta ng forensic at toxicology tests ay nagpakitang walang bakas ng anumang droga sa katawan ng biktima. Ang mga pahayag mula sa pamilya, mga kasamahan sa trabaho at mga kaibigan ay naglarawan kay Tuyen bilang disiplinadong tao na walang kinalaman sa droga o anumang masamang gawain. Ang pagsusuri kay Hio ay nagpakita rin na hindi siya gumamit ng droga. Napagtanto ng mga otoridad na ang kanyang mga bagong pahayag ay gawa-gawa lamang upang mabawasan ang kanyang pananagutan. Ang kwento tungkol sa malaking halaga ng pera ay napatunayan ding kasinungalingan. Nang i-verify ng mga investigador ang mga pahayag ni Hio, wala silang natagpo ang record ng mga transaksiyong pinansyal na tutugma sa kanyang mga sinabi. Ang mga ebidensya at testimonya mula sa pamilya ng biktima ay nagpakita ng kabaligtaran. Si Doyen at ang kanyang mga magulang ang sumuporta kay Hio sa aspetong pinansyal. Tinulungan nila itong bayaran ang matrikula, nag-ambag sa pagbili ng kanyang motorsiklo at inayudahan siya sa mga panahong wala siyang trabaho. Walang anumang indikasyon na si Tuyen ay nangutang o nanamantala sa kanya. Dahil dito, napagtanto ng mga otoridad na ang sinasabing away sa pera ay gawa-gawa lamang upang iligaw ang mga investigador at bawasan ang kanyang pananagutan sa batas. Nang mapatunayang mali ang mga claims na ito, ang motibo ay malinaw na tinukoy bilang selos at pagiging mapag-angkin. Hindi matanggap ni Hio ang pagtatapos ng kanilang relasyon, kaya siya kumilos ng marahas. Matapos pagsamahin ang mga ebidensya at testimonya, muling binuo ng mga investigador ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Nitong mga araw bago ang May 31, 2018,
Bumalik si Hio sa Ho Chi Minh City mula sa Chailay. Nangupahan siya ng isang maliit na silid sa Alley 146, Ward 11, distrito ng Gufap. Bago pa man makipagkita kay Tuyen, nakahanda na ang kanyang mga kagamitan, kabilang ang mga kutsilyo, plastic ties, tape, mga kapote, at mga plastic bags. Bandang alas 6 ng gabi noong May 31, nakipagkita sa kanya si Tuyen gaya ng napag-usapan. Kumilos si Hio ng kalmado at nakipag-usap ng normal nang hindi binabanggit ang anumang alitan. Bandang alas 10 ng gabi iminungkahi niya na doon na muna matulog ang dalaga sa inuupahang silid dahil gabi na. Pumayag si Tuyen dahil sa tiwala sa kanya. Sa loob ng silid, nag-usap sila tungkol sa kanilang nakaraan. Hiniling ni Hio na muling pag-isipan ang kanilang hiwalayan. Tumanggi si Tuyen at sinabing nakapagsimula na siya ng bagong buhay at may plano ng magpakasal sa ibang tao. Paglampas ng hating gabi habang nagpapahinga si Tuyen, inatake siya ni Hio. Tinakpan niya ang bibig nito at sinakal. Nanlaban si Tuyen ngunit hindi niya nagapi ang lakas ni Hio. Namatay siya ilang sandali matapos iyon. Matapos ang pagpaslang, nanatili si Hio sa loob ng silid. Gumamit siya ng mga plastic tie para gapusin ang mga kamay ni Tuyen at nilagyan ng tape ang bibig. Sa kabila ng katotohanan wala na itong buhay. Matapos ang lahat, hinila ni Hio ang manipis na kumot sa ibabaw ng katawan, saka nahiga sa tabi ni Tuyen at niyakap ang malamig ng bangkay ng nopya. At doon sa loob ng silid na puno ng bakas ng krimen at umaalingasaw ang kamatayan, nakatulog si Hio sa tabi ng babaeng kinitlan niya ng buhay. Halos 8 oras ang lumipas, mahigpit pa rin niyang yakap si Tuyen sa kanyang mga pisig. Isang kasuklam-suklam at nakakapangilabot na sandali na nagpapakitang si Hio ay kapwa isang kriminal at isang despiradong mangingipig. Kinaumagahan, bandang alas 6 ng umaga noong June 1, 2018, biglang nagising si Hio. Sa unang ilang sekundo, hindi pa niya namamalayan ang nangyari. Ngunit nang tumagos ang liwanag ng umaga sa siwang ng pinto, tumama ang realidad na parang isang malaking suntok. Sa harap niya ay ang katawan ni Tuyen, ang babaeng minahal siya ng lubos. Ilang sandali ng takot ang rumehestro sa kanyang mga mata, ngunit mabilis na bumalik ang kanyang hinahon sa isang paraang nakapangingilabot. Tumalon siya mula sa higaan, binuksan ang bintana upang pumasok ang hangin at mabawasan ang amoy ng kamatayan. Saka lumabas ng silid na tila kasual lang, na parang kagigising lang mula sa isang mahabang gabi. Bumaba siya, bumili ng isang pakete ng sigarilyo at isang tasa ng kape para dalhin pabalik. Habang nakaupo sa silid kung saan naganap ang krimen, sunod-sunod ang hit-hit ni Hio sa sigarilyo at humihigop ng kape. Pinipilit ang sariling mag-isip ng malinaw. Hindi para magsisi kundi para planuhin kung paano itatago ang kanyang ginawa. Bandang alas 10 ng umaga, matapos ang ilang oras ng pag-iisip, sinimulan ni Hio ang kanyang planong burahin ang mga bakas. Mahigpit niyang isinara ang lahat ng bintana at kortina, saka kinaladkad ang katawan ni Tuyen sa maliit at masikip na panyo. Tanging ang tunog ng umaagos na tubig at ang hingal ng isang taong nagpapakita ng anyong demonyo ang maririnig. Sa isang malamig na paraan, sinimulan ni Hio na pagputol-putulin ng katawan ng kanyang kasintahan. Bawat bahagi ay maingat niyang ibinalot sa makakapal na itim na plastic bag upang hindi tumagas ang dugo at amoy. Kumilos siya ng masusi at dahan-dahan. Sa kabuuan, 11 plastic bag ang ginamit para sa lahat ng bahagi ng katawan ni Tuyen. Ang mga malalambot na bahagi ay inihiwalay niya at inilagay sa freezer ng refrigerator sa layuning pansamantalang ireserba ang mga ito habang naghihintay ng tamang pagkakataon para itapon. Ang mga lamang loob naman, dahil sa sobrang tapang ng amoy, ay flinash niya sa inituro
at paulit-ulit na binuhusan ng tubig. Matapos nito, kumuha siya ng basang tuwalya at masusing pinunasan ang bawat patak ng dugo sa sahig, sa dingding at sa banyo. Nang mawala ang huling bakas ng pula, tinipon niya ang lahat ng basahang ginamit, ang madugong kumot at ang mga natitirang kalat sa isang malaking itim na plastic bag. Kinuha rin niya ang lahat ng gamit, dokumento at ari-arian ni Tuyen at isinilid sa kanyang bag. Ang plano, lisanin ang lungsod sa mismong gabing iyon. Gabi ng June 1, patungo sa madaling araw ng June 2, pinaandar ni Hio ang kanyang wave na motorsiklo. Sa likod nito ay ang mga bag na naglalaman ng katawan ng babaeng minahal niya. Binaybay niya ang National Highway 22 patungo sa Tainin sa gitna ng katahimikan ng gabi. Pagod na pagod at wala pang tulog, tumigil muna siya sa isang maliit na bahay tuluyan sa distrito ng Gudao para magpahinga ng ilang oras. Pagsikat ng araw ng June 2, 2018, ipinagpatuloy ni Hio ang pagtatapon ng ebidensya. Pagdating sa isang bakanteng lote sa Chan Hamlet, Ihiapan Commune, huminto siya at itinapon sa masukal na damuhan ang isang malaking balot na naglalaman ng mga airport uniform at personal na gamit ni Tuyen. Pagkatapos ay tumuloy na siya sa bayan ng Gudao. Bandang tanghali ng araw na iyon, nakarating siya sa bahay ni Mr. Trenton Sang, isang dating kaibigan sa eskwelahan. Ang kanyang pagbisita ay biglaan, ngunit malugod siyang tinanggap ni Sang na walang kaalam-alam sa nakapanlulumong sekretong dala ni Hio. Mukhang masayahin at nagbibiro pa si Hio na tila nagre-relax lang sa isang biglaang biyahe. Doon niya iniwan ang motorsiklo ni Tuyen at nagsinungaling na kanya ito at nais niyang ibenta para makakuha ng puhunan sa negosyo. Nag-atubili si Sang, ngunit pumayag na muna itong itabi ang motor. Sa puntong ito, kahit nakaalis na siya ng lungsod, may ilang bahagi pa ng katawan ni Tuyen ang naiwan sa lumang refrigerator sa Kuvap. Dahil dito, bumalik si Hio sa Ho Chi Minh City lula ng bus noong hapon ding iyon upang tapusin ang kanyang nasimulan. Bago lisanin ang Tainin, iniwan ni Hio ang mga gamit ni Tuyen sa bahay ni Sang. Inakala niyang ulang magtatanong o mag-i-inspeksyon sa mga ito. Hapon ng June 3, matapos ang halos isang araw ng paglalakbay, bumalik siya sa inuupahang silid sa Alley 146 Ward 11, distrito ng Guvap. Pagkabukas pa lang ng pinto, sinalubong na siya ng matapang na amoy ng pagkabulok. Dahil nakasara ang silid, lalong tumindi ang amoy sa loob. Huminto siya sandali, pumasok at kinumpirmang naroon pa ang lahat gaya ng iniwan niya. Naghanda siya ng isang maleta, isang karton at ilang plastic bags. Madaling araw ng June 4, kinuha niya ang mga bahagi ng katawan mula sa refrigerator, isinilid sa maleta at karton at ang iba naman ay sa mga plastic bags. Ibinigkis niya ang lahat sa kanyang motorsiklo at inayos ito upang magmukhang ordinaryong kargamento lamang. Sa pagitan ng alas 4 at alas 5 ng umaga, bumiyahe siya muli patungong Tainin. Bandang alas 7 ng umaga, nakarating siya sa bahay ni Sang, pumarada sa labas at kumilos ng parang walang nangyari. Inaya pa niya si Sang na mag-almusal at magkape. Sa isang shop, nagtanong siya kung pwedeng humiram ng piko at pala sa dahilang may ibabaon siya, ngunit tumangging magpaliwanag pa. Ang kanyang ikinikilos kasama ang daladalang mga pakahe ang nagdulot ng hinala na humantong sa pagkatuklas ng krimen. October 17, 2019, binuksan ng People's Court ng Ho Chi Minh City ang paglilitis sa kaso. Nakakuha ito ng malaking atensyon mula sa publiko dahil sa tindi ng karahasan. Tumating si Hio na mukhang payat at nakayuko. Naroon din ang mga magulang ng biktima na bakas ang matinding pighati. Idinitalye sa sakdal ang pagpasalang at ang mga sumunod na hakbang na ginawa ni Hio. Inamin niya ang ginawa, ngunit itinanggi ang intensyong pumatay at inulit ang mga kwento tungkol sa paggamit ng droga at away sa pera.
Ibinasura ng prosekusyon ang mga argumentong ito at iginiit na ang krimen ay utsyok ng selos at isinagawa ng may pagkahanda at sukdulang kalupitan. Binigyang diin din nila na ninakawan din niya ang biktima. Hiningi ng pamilya ng biktima ang pinakamataas na parusa. Kinilala naman ng depensa ang krimen, ngunit humingi ng konsiderasyon base sa kanyang pinagmulan, kawalan ng naunang record ng krimen at ng kanyang pag-amin. Napagpasyahan ng korte na ang krimen ay pinagplanuhan, marahas at nagpapakita ng kawalan ng pagpapahalaga sa buhay ng tao. Binigyang diin ang maraming nagpapabigat na sirkumstansya, kabilang ang ginawa sa katawan ng biktima at ang kawalan ng kapanipaniwalang dahilan para sa pagpapagaan ng parusa. Matapos ang deliberasyon, hinatulan ng korte si Hio ng parusang kamatayan para sa pagpatay at 8 taong pagkakabilanggo para sa robbery, kung saan bitay ang naging pinanahatol. Tinanggap ni Hio ang hatol ng walang reklamo. Sa kanyang huling pahayag, humingi siya ng tawad sa pamilya ng biktima at nagpahayag ng kagustuhang tanggapin ang parusang kamatayan para makasama na niya si Tuyen sa lalong madaling panahon. Nanatiling tahimik ang loob ng korte matapos ang desisyon. Lumabas ang pamilya ni Tuyen na puno ng pighati. Ang hatol ay malawak na sinuportahan ng opinyong publiko. Ang kaso nito ay madalas gamiting halimbawa kung paanong ang selos at pagiging mapag-angkin ay maaaring humantong sa sukdulang karahasan kapag hindi na kontrol. Ito lamang po para sa araw na ito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. At para po sa early access sa ating mga upcoming videos, join po kayo sa ating Crimes in Tagalog Stories Fam. Nasa description po sa ibaba ang link. Ito lamang po para sa araw na ito. Magkita po tayo sa susunod na kwento. At sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!